Wala namang pag-ibig, Jaya? Narito. May sakit ang tatay ni Jaya, pero hindi niya magawang alagaan. Ang ginawang caregiver, ang bayaw ni Jaya na si Andrew. Wala naman problema kay Andrew. Ang hiling lang niya, magmalasakit naman sana si Jaya sa sariling ama. Pero bakit parang hindi niya yan magawa? Wala na nga ba talagang pag-ibig, Jaya? Hoy, Daya, ikaw naman mag-alaga sa tatay mo, mahiya ka naman sa bayaw mo. Nung araw, tatay mo nag-aalaga sa inyo. Hindi kayo pinababayaan ng tatay nyo. Si Jaya, tulungan niyo naman si Kuya Andrew mag-alaga kay tatay. Hindi yung puro si Kuya Andrew na lang kasi may pamilya rin naman yun. Dapat kayo ang nag-aalaga kay tatay kasi kayo yung anak. Ate Jaya, yung kayo yung kasi yung alam na kadugo dito. Dapat kayo yung nakakatulong ng lubusan kay tatay. Tsaka maikli na lang din yung buhay ng magulang niyo eh. Pakaunting panahon na lang ilalagi niya sa mundo eh. Sana kayo yung nandyan, sa oras na mawala siya, kayo yung katabi niya. Ang naging caregiver ng biyanan at ang anak na hindi maalagaan ang kanyang sariling tatay, Andrew at Jaya, harapan na. Ayan, okay, Andrew, ikaw ang nagrereklamo. Okay, ano ang reklamo mo? Parang medyo magulo eh. Yung yung sa pag-aalaga sa tatay po nila na tulungan man lang sana ako. Kasi ako lang po mag-isa doon sa alas magwa 1 year na po may sakit si tatay, noong February pa po. Okay. 3 beses na po siya na-confine sa San Lazaro Hospital, pabalik-balik. Kumbaga, hindi mo kadugo yung inaalagaan mo kasi biyanan mo lang Opo, siya. opo. Ngayon, yung tatay mo, 5 ang anak. Opo. Kasama na si Jaya doon. Opo. Pero hindi inaalagaan ng tatay. Hindi po. Yung asawa mo ba ay may trabaho? Ngayon, Ngayon po, opo. meron. Opo. Okay, so, pero hindi sapat. Opo. Kulang ang pera nyo sa pambili ng gamot. Opo. Anong mga gamot ba yon? Yung una po, binibigay sa amin ng sa San Lazaro po kasi yung sa Hika po, bumibili po kami sa yung sa Hika, Sinlayer Hika. po. Okay. Tapos ngayon, in-advise po kami ng doktor na pumunta sa specialist na pulmonologist para ma-obserbahan po yung bagat, may bigay po yung tamang gamot. Kasi yung gamot na ginagamit ni tatay, hindi daw po yun sa baga, sa Hika daw po talaga yun. Okay, teka muna. So, ano ba ang sinabi ng doktor? Ano ang sakit niya? Ano po chronic, acute, sa baga po, hindi ko Ano yun? Marami daw kung komplikasyon yung tatay ko sa sakit niya. Okay, hindi nila pareho alam. Doc Camille, paano natin malalaman kung paano siya aalagaan? Hindi ba? Hindi natin alam kung ano ang sakit. Basta sabi parang mahinang-mahina na ang baga. Tama ba? Opo, parang. Okay, so yun ang una nating gagawin. Papacheck up natin ang tatay mo. Kasi hindi na daw makagalaw, dumudumi na daw sa kanyang higaan. Oh. So ngayon, pero ang nirereklamo niya, hindi man lang ba sila dumalaw? Yung nga po, magbantay man lang po sana, tumulong kasi si tatay po pag tapos si CR siya sa Arnola na lang po, hindi na po siya pwedeng pumunta sa CR. Yung oxygen po, malaki po yun eh. Hindi naman po pwedeng buhatin sa CR po. Okay, bakit kailangan mo ng katulong ng pag-aalaga? Kasi may gagawin ka bang iba? Gusto ko po sanang mamasada ng tricycle para po Ayun, para may kita. Kapos na po kasi yung sa pagkain sa kasagamot. Hindi na po kaya. Ayun. Nag-aaral pa po yung bunso ko. Kailangan malinaw yung problema, Opo. no? Para malaman natin ang sagot. O eto, so, Jaya, pabayang anak ka nga ba talaga? At kasama na yung mga kapatid mo na walang silbi sa tatay na may sakit. So nalaman na natin ngayon mula sa doktor na ang sakit pala ni tatay ay chronic obstructive pulmonary disease or COPD. Ano ang mga komplikasyon ng COPD, Doc Camille? Unang-una kasi ate ko rin, pag sinabi mong COPD, definitely hirap po yung huminga. So talagang kinakailangan, lalo na pag yung medyo sabihin na natin, pag sinabi kasing chronic, ibig sabihin talagang nandun na sa kalalaan nung na hindi siya makahinga ng maayos. So kailangan po talaga naka-oxygen yan. Pero bukod po dyan, talagang dapat may tamang gamot. Unfortunately,
Medyo mahal po lahat yung maintenance ng COPD. Lahat ng maintenance ng COPD, walang subsidiya ang gobyerno. Wala po. Si Okay. Dr. Love makakapagsabi dahil may COPD si Dr. Love eh. Okay, so yung oxygen, Dr. Love, mahal talaga. Mahal po talaga. Pero awa ng Diyos, hindi pa naman ako maabot doon sa ganun. Ma-advance na yung sa biyanan niya. Totoo yan, ate ko rin, walang tulong ang gobyerno sa mga biktima ng COPD. Okay. O ito na ang sagot ni Jaya. Bakit nga naman hindi kayo tumulong sa pag-aalaga sa tatay Hindi niyo? po totoo yun. Oh. Kasi po, meron din akong nasikasong pamilya. Kasi matanda na rin po yung asawa ko, may sakit. Hindi ko naman po pwede at yung katawan ko. Pero 5 kayo, sabi mo magkakapatid. Opo, pero may mga kanya-kanya na pong pamilya. May tatay pa kayong buhay eh. Pero pinadala ko naman po yung panganay kong anak doon sa pabantay niya yung lolo niya. Bantayan ng lolo niya? Opo. Nagbabantay ba yung apo? Ito na po, Ayan yun, kasi itong buwan na po, yung anak niya pong pinapunta ko na po panganay, yung tinulungan na po apo ako. niya. Tinulungan ka na. Para Alam po mag-isa talaga, dalawa lang kami ni tatay talaga. Kasi hindi ko naman po pwede Ilan taon na yung anak niya? Ano na po, nasa 32 po. 30 plus na po. O ngayon, doon naman sa pera, yung 5 kayong magkakapatid, bakit hindi mag-ambag-ambag ng kahit 100 piso? Hindi niya po yun ng kapatid ko sa, yung mga kapatid kong iba. Para magambag-ambag. Ako din hininga niya rin, kaso nangangalakal lang din ako. Ang panda ko, nagagaling din sa Kalakal. Para mabigyan ko rin padala sa tatay ko. So saan nga naman sila bubunot? Nangangalakal lang din. Pero importante kasi na ikaw ay nagtatrabaho. O so kung kung nagbabantay na anak niya, edi pwede ka na mamasada. May papasukan ka ba? Po, ano po yung tricycle po kasing pinapasada ko, nung pagkakataon na nagtitraining pa ang asawa ko, naipakilo namin po yung sidecar. Kasi kailangan ng bumili. Wala pong, nagkataon po nang walang libre sa barangay yung oxygen. Pero may motor kayo. Ayun na po, napakilo na po namin yung sidecar. Pati sidecar? Opo, alas, baon na nga po kami sa utang, 120K yung utang namin. Okay, nakausap namin ang iyong tatay at may mensahe siya para sa inyo. Okay, panoorin natin si tatay. Tumitingin sa akin. Yung panganay po ninyo? Oo. Ay wala naman siya ginagawa ron eh. Ano ba ginagawa niya ron? Magdamag na naka-standby. Habang panahon, ganun na lang. Hindi naman naghahanap buhay. Anak ko siya eh. Titignan niya ako. May kaso, ayaw. Ayaw yung burmis dito. Gusto niya ron sa Maynila. Okay, so ang reklamo ni tatay parang ang gusto niya mag-alaga sa kanya itong si Jaya. Pero solved na yon kasi nandyan na yung anak niya. Opo. Okay? So nandyan na yung anak niya, pagkatapos kailangan mo lang maghanap buhay. Ang tanong lang, ang problema, nabenta na ninyo ang tricycle. Ayon. Anak siya ni Jaya pero hindi siya kampi sa kanyang ina. Galit siya sa nanay niya. Bakit kaya? Dahil hindi raw inaalagaan ng lolo Dani niya. Brian, humarap ka na. Hello, Kuya Brian. Bakit hindi ka sa nanay mo kumampi? Kasi po, nakikita ko naman po yung ginagawa ng kuya ko sa tatay, sa lolo ko. May naman kasi yung ginagawa niya. Dapat siya umuwi para alam niya rin yung nangyayari sa tatay, sa lolo ko. Saan ka nakatira? Sa Bulacan po. Minamasama mo ba na hindi ka na makapaghanap buhay ngayon dahil nga ikaw nag-aalaga sa lolo mo? Hindi naman po kasi may pagkukulang din ako. Kaya, kung gusto ko, umuwi na ako ng Bulacan para matulungan ko yung lolo ko mag-alaga. Sa nanay mo lang ang galit mo o pati sa mga tito-tita mo din? Yes, sa mga lahat naman, para makita nila yung alagaan ng lolo ko. Gaano ba kahirap alagaan si Lolo Dani mo? Kasi minsan, kailangan tatapik kami yung likod. Pag wala ng oxygen. Minsan, ikaw pa maglilinis ng mga iliya niya sa CR. Para dapat sila may So ikaw yung nag-aalaga ngayon? Opo. Okay. Pero ang gusto mo, umuwi ka para makapagtrabaho. Ano ba ang gusto mo? Ang ano ko naman po,
magpakita rin sila kay tatay. Bumisibisita naman paminsan-minsan. Sa bagay, nakakaawa at mahirap maghusga, no? Pero kakasigarilyo niya yan eh. Kasi baka, Di ba? Isipin din natin, kasalanan din niya kasi nagsusungit si tatay, nakita ko. Pero habang nagsusungit siyang ganon, iniisip ko, parang medyo ginawa mo yan sa sarili mo. Kasi sigarilyo siya ng sigarilyo noon. Ayaw paawat, umiinom pa siguro. Yan po ang talagang kabayaran ng kapabayaan sa katawan. Okay? Tapos biglang galit sa mga anak na hindi siya maalagaan. Pero mabuti na lang, Brian, tumutulong ka sa lolo mo. Opo. Importante din yan, napakahalaga din yan. Bakit nga ba hindi man lang kayo bumisita? Hindi naman po kasi ako makakapunta doon dahil marami din po akong nasikaso sa lugar namin. Kasi nagwawalis din po ako sa barangay. Oo. Sa madaling araw, Okay. hanggang hapon. Kasi paano ka nga naman talaga bibisita rin, Brother Jun, kung tatalakan ka lang. Tapos wala ka namang maiabot. Hindi ba? Ganon yun eh. Ganon ang nangyayari ngayon dyan. O eto naman, ito ang kakampi ni Andrew. Para naman sa kanya, may malasakit si Jaya sa kanyang ama na si Danny. Patutunayan niya yan, Saleng, humarap ka na. O, paano mo naman nasabi yun, Saleng? Ayun nga po, ginagawa naman po ni Ate Asmin po lahat na ano niya. Kahit po nangangalakal siya, yun po, gusto niya rin naman po makauwi doon. Kaso po wala rin po Kaano-ano mo ba siya? Pinsan. Okay, So, o. uncle mo si tatay nila. Taga doon ka din? Taga Bulacan ka Hindi o po, malayo taga ka? rito po sa may Aurora po. So mas malapit ka kay Jaya. Ang tanong ko kay Jaya, wala na bang pag-ibig? Charot, si Neddy, yun ang tanong ko. Charis. Maisaksak ko lang. Saleng, ikaw ba sa tingin mo itong setup ng pamilya nila na ito, lahat ng tao nagko-contribute o tumutulong para matulungan si tatay? Hindi naman po. Kanino Si ang ate pagkukulang? naman. Kung ano po kay ate po, kasi hindi niya rin po mabigay po yung pangangailangan. Pero kakampi mo siya ngayon. Yun nga po. Kaso nga po, kahit na gustuhin niya nga po na magbigay po kay Tito, wala rin po talaga siyang magawa. Pero naaayon kay Brian, hindi nga daw pinansyal ang kailangan, na makita lang. Kung presensya ang kailangan. Kahit minsan ba, Ate Jaya, hindi kayo nadalaw? Galing po ako doon, kaya lang ako lumuwas din dahil nahihirapan na rin ako sa bahay namin. Pupunta naman pala. Hindi, tsaka pinahiram yung anak. Yung Kaya anak dalawa mismo. anak ko eh. Parang medyo lumilinaw na ang problema natin, hindi yung mag-aalaga. Kasi, inaalagaan na ni Brian. Ang problema, ano ang magiging kabuhayan niya? Ibinenta na ang tricycle. Ana. Di ba? At sino ang magbabayad ng pang-oxygen? Yun ang problema. Yung hanap buhay at gastos sa pagpapagamot. At saka oxygen para mabuhay. Yon ang problema. Brother June, anong mapapayo mo naman sa ganitong sa sinasabing maraming ginagampan ng responsibilidad sa buhay at hindi mo na kinakaya na tulungan pa ang ibang nangangailangan? Lahat tayo, marami tayong pinagkakaabalahan. Pero consider natin dito, Jaya, gaano man kasama ang tatay mo. Ito, panawagan na ito sa mga nanonood ng kabataan ngayon sa face-to-face. Huwag na po kayo, kung nagyoyosi kayo, itigil niyo na po yan. No? Ganyan din na naging katwiran ko nung araw. Kala ko wala nang katapusan ng mundo. 2 packs a day. No? Oh no! Until naramdaman ko na nahirapan na ako huminga. And when I saw my doctor, sabi niya COPD, positive. Wow. COPD, hindi ka nagagaling. Maghihintay ka na lang matsugi ka. Ihanda mo na lang yung kaluluwa mo, no? Yung sa tatay, sa biyanan mo, advanced stage na yon, no? Yung sa akin, hindi pa. O baka yung sa akin dahil can afford pa ako bumili ng gamot. Sa tatay mo, napapabayaan na. Ang problema dyan yung pneumonia, no? Okay. So, Jaya, miski anong anggulo natin tingnan, hindi natin po pwedeng iasa sa gobyerno ang pangangalaga sa iyong ama. Gaano man kasama ang tatay mo, self-inflicted man itong kayoyosi niya nung araw, okay, ando na tayo. Pero machuchugi na yan.
nandyan, kailangan niya yung mga anak niya. Yun yung kanyang hinihingi. Makita ko lang kayo. Matapik mo lang siya sa likod. Malaking bagay na yun. Hindi lahat pera lang, no? Pero kung may maitutulong kayong konti, Diyos ko, tatay niyo naman yan. Sino gusto niyo tumulong sa kanila? Ibang tao pa ba? Pabuti may face-to-face kung may itutulong sa kanya, di ba? Pero samantalahin natin ang pagkakataon habang nandyan pa siya. Konting tapik lang sa balikat niya, konting yakap, masaya na yon. Mahirap para sa amin na may COPD kasi ang hinihintay na namin yung sandali na makaharap na namin sa St. Michael. Meron niyo pang, lang hintayin. meron pang may dadaanan pa bago papasukin ka, no? Ganon ba yun? Bakit St. Michael? Baka mapurgatory ka pa eh, no? Ganun ba? Oo, Okay. maglinis pa ng mga kasalanan. Sabi ko sa inyo, mag-abono na kayo, libre, diretso sa langit. Ayan, no? Wala nang toll fee. Wala nang toll fee kay St. Michael. Ayan. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.